Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress. Ang problema, pinagawa na ni Presidente, binigyan na ng pondo, o pinakialaman ng mga congressman, ayun, nagka-leche-leche. Yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati. Mga kabayan, umaani ngayon ang kaliwat kanang batikos mula sa iba't ibang grupo at politiko ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay sa kabila na nagaganap na matinding korupsyon sa flood control project ng pamahalaan. Kasabay ng isinasagawang pagdinig sa Senado, nagtungo naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa probinsya ng Bulacan upang inspeksyonin ang ghost na project doon. Dito, labis na ikinagalit ng Pangulo ang kanyang natuklasan na palyadong flood control project. You know, if all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, no, I'm not disappointed, I'm angry. Sa kabila ng tila seryoso at galit na reaksyon ng Pangulo, hindi naman ito bumenta sa publiko at ilang grupo. Ayon sa isang kilalang broadcaster na si Karen Davila, sa halip na sisihin ng Pangulo at ng mga senador ang mga kontraktor, dapat ang panagutin nila ay ang mga kongresman sa pamumuno ni Martin Romualdez Jr. Dahil sila ang kasabot ng mga ito kung bakit malakas ang loob sa paggawa ng katiwalian. Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino namang contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? Diba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now, the contractor has no choice. Isa rin si Manila Mayor Isko Moreno ang nagbunyag sa turay na sistema at kalakaran ng gobyerno ni PBBM. Aniya, ang pondo ng ahensya ng bawat gobyerno ay masusing pinag-aralan bago ipinamahagi sa mga ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero ang problema ay pinakialaman ng mga kongresman at ng kanilang pinuno na si House Speaker Martin Romualdez Jr. Ang problema, pinagawa na ni Presidente, binigyan na ng pondo, o pinakialaman ng mga congressman, ayun, nagka-leche-leche. Totoo lang. Anyway, tingin ko malalating ko sila this time. Kahapon ay binatikos ni Vice President Inday Sara Duterte at ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Pulong Duterte ang mga naging pahayag at tila paghuhugas kamay ng Pangulo matapos ang kanyang isinasagawang ghost flood control project sa Baliwag, Bulacan. Ayon kay VP Sara, dapat unahing bigyan ng leksyon ni PBBM ang kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez at Saldico dahil silang dalawa lang ang nagkokontrol sa budget ng gobyerno. Yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Samantala, nagbigay naman ng pahayag si DPWH Secretary Manuel Bunuan at nangako siya sa publiko na pananagutin niya at paparusahan ang mga kontraktor na may ghost flood control project, partikular sa Bulacan, Oriental Mindoro at maging sa iba't ibang panig ng bansa. I'm awaiting for the result of their investigation. And if we find anything na ghost project na dito, we'll have to sanction anybody who is involved in this ghost project.
Dahil sa mga naglilitawang korupsyon sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pinasisibak na sa pwesto bilang Speaker of the House itong si Martin Romualdez, na noon pa man ay issue na ito kung saan ay sinasabi ng ilang kritiko na masyadong nangingialam ang Kamara sa pamamalakad ng Pangulo at sa mga desisyon nito sa bansa. Kung matatandaan, may matinding panawagan ang mga kritiko ng Malacanang na kapag hindi tinanggal ni PBBM itong si Romualdez, ay ito ang sisira sa kanyang pangalan at ito ay tila nagkakatotoo na nga. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na si Martin Romualdez at ang ilang congressman ang dahilan kung bakit nangyayari ang talamak na korupsyon sa bansa? At sang-ayon ka ba na dapat ng palitan at sibakin sa pwesto itong si House Speaker Martin Romualdez Jr.? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Duda magkapatid na Vice President Sara Duterte at Davao City Vice Mayor Baste Duterte sa pagsiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga palpak na flood control projects. Pati nga raw mga kongresista, sabi ng bise, dapat din daw panagutin. Hindi lang daw mga kontratista, kundi mga kongresista ay dapat ding paimbestigahan sa mga palpak na flood control project. Banat yan mismo ni Vice President Sara Duterte. Yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Sinabi yan ng bise habang nasa Paris, France para makisalamuha sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya roon. Kahit nasa ibang bansa, tuloy pa rin siya sa pagtuligsa sa administrasyon. Aniya, maging ang pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga questionableng kontraktor, kaduda-duda raw. Nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon meron na siyang reaction. Paniwala ko, pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Tingin naman ng kapatid ng bise na si Davao City Acting Mayor Baste, tila papogi lang ang ginagawa ni PBBM. Baka ginagawa mo lang platform mo na ganun ka, and yet wala ka namang totoong ginagawa talaga. Kinasuhan niya na yan sana kung talagang ano yan, totoo yung mga sinasabi niya. Tiniyak ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na parurusahan ang mga sangkot sa mapatutunayang ghost project. Samantala, naniniwala naman si Senator Erwin Tulfo na hindi kailangang magbitiw ang kalihim habang iniimbestigahan ang flood control projects. Beripika na ng Technical at Financial Audit Team ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga tinaguriang ghost projects sa flood control. Ito ang kinumpirma ni DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos masiwalat sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga naturang proyekto. Sa ngayon anya, sa Bulacan lang ang kanilang isinasagawang investigasyon kaugnay ng ghost projects. I'm awaiting for the result of their investigation. And if we find anything na ghost project na dito, we'll have to sanction anybody who is involved in this ghost projects. Nilinaw din ng DPWH Secretary na panukala at hindi pa napopromote ang isang DPWH Regional Director sa naturang probinsya na sangkot umano sa mga anomalya sa flood control projects. Sa kabila nito, tiniyak ni Bonoan na pinatanggal niya na ito sa promotion sa posisyon. Kaugnay nito, binigyan din naman ni Senator Erwin Tulfo ang command responsibility sa sitwasyon ni Bonoan. Ngunit sinagot din ito kung dapat bang magbitiw ang kalihim sa pwesto habang isinasagawa ang investigasyon sa issue. Not necessarily, kasi kung titingnan mo talaga, the problem is, ang problema ay doon sa baba niya from the USEC, RDs, DE, tapos contractor
na yung mga kontraktor kausap ng mga politiko. So, yun ang problem hindi siya mismo Sa kabila nito, sinabi ng nakababatang Tulfo sa Senado na pagdating kay Bonoan, depende na ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang nag-appoint sa kalihim. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-inspeksyon sa isang flood control project sa Baliwag, Bulacan. Higit 50 milyong piso ang kontrata sa proyekto na naging isang guni-guni na lang dahil walang nakita ang Pangulo na kahit anong nagawa sa lugar. Magandang tanghali, Ella. Dito sa lugar nga sa Barangay Piel, sa Baliwag, Bulacan, ay hindi lang basta dismayado, kundi nagagalit na si Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang nadatnan na dito mismo sa lugar ko na dapat sana ay 220 liters yung nagawa para dun sa River Wall Project. Pero wala siyang nakita kahit semento, hollow block o bakal man lang dito sa lugar. Pasado alas 8 kanina umaga nang mag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang river wall project sa Purokpor, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Sa sumbong na natanggap sa website ng Pangulo, natuklasan na nagkakalaga ito ng nasa 55 million pesos contract. Pero nang puntahan ito ng Pangulo, wala siyang nakita kahit na anumang proyekto. As of last month, June, ang report dito, 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Bukod sa Ghost Project, ininspeksyon din ng Pangulo ang isa pang ginagawang flood control kung saan nakita niya na substandard naman ang ginamit na materyales. Kasalukuyan na rin iimbestigahan ng Pangulo ang contractor ng dalawang River Wall Project. Yung pinag-aaralan namin dahil dito naman sa kabila, meron rin ginagawa na flood protection. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista at sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap, ewan ko, basta meron daw silang usapan na itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan, hindi tatagal yan. So substandard pa rin. Ayon sa Pangulo, hindi lang siya dismayado, kundi nagagalit siya sa ganitong resulta ng mga flood control project. You know, if all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, it's no, I'm not disappointed, I'm angry. Sir, dito naman tayo sa dito ba? Para kasi ikaw ang alright, we are here and nandito naman tayo sa Baliwag dahil merong report na binigay sa atin na dumating dun sa website na itong kontrata para sa isang 50 million contract, 55 million contract for the construction of reinforced concrete river wall at Purokpor, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Contract cost is 55,730,911.60. As of last month, June, ang report dito, 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Ngayon, pinag-aaralan namin dahil dito naman sa kabila, meron rin ginagawa na flood protection.
parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista at sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap, ewan ko, basta meron daw silang usapan na itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan, hindi tatagal yan. So substandard pa rin. Ang katakataka, hindi namin mahanap itong kontratang ito. So hinahanap pa rin namin. Kaya hindi na namin malaman. Kasi siguro sinubcontract ng gusto. Siguro naka ilang layer ng subcontractor. Kaya hindi wala ng record. Yung record nasa contractor na may hawak nakakuha ng kontrata. Siguro yung record ay nasa kanila at saka sa subcontractor. Yun ang kailangan namin hanapin ngayon dahil napalitan lahat ng maraming napalitan na district engineer kaya yung mga bago ay hinahanap pa yung mga records. Mr. Chair, can we invite the COA First District of Bulacan and the District Engineer, First District, Alcantara, to... Certainly. Director General, please take note of the request. All right. Now let me direct my question to the Department of Public Works and Highways. Mr. Secretary, based on the list released by the President, there are top provinces with flood control projects. Okay? Pero they're not on top of the list na flood-prone area. Like Cebu with 414 flood control project, Isabela 341, Albay 273, Leyte 262, Camarines Sur 252. Tinitignan ko po itong listahan. Wala po sila dito sa top 10 flood-prone province. Ang number 1 po dyan, Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro, Ilocos Norte. Ang tanong ko po, Mr. Secretary, ano po sinunod ho natin dito? Yung hazard mapping po ba? O sinunod natin yung politiko kung saan niya gustong ilagay yung pondo niya? Mr. Secretary. Your Honor, as I have explained, actually po, yung paglalagay po ng projects, ng flood control projects, under the National Expenditure Program po ito, no? Under the National Expenditure Program, meron po kasing allocation for each engineering district. Allocation po. And then, if you say there is a 1 billion allocation for a engineering district, ang policy po namin dito is 70% of that should go to the core program of the department, which is National Road Program Management and bridges, and of course flood control projects. So, ito po yung core program ng department. So at the end, these are prioritized. And 70% of the 1 billion, as I said, 1 billion, theoretical 1 billion, can be allocated for local infrastructure. So in the allocation of that 70%, it is all up to the priorities in that district where to put the allocations, either in roads or flood control, Mr. Chairman. So at the end of the day, ang kwan po nito is actually... as I mentioned, it has to go through the process of the projects would have been included in the regional budget proposal. Kaya nga, Mr. Chair, bakit po napakalaki naman ng pinondo po dito sa mga probinsya na ito, when in fact, wala ho siya sa top 10 list ng flood control. Billions po yung pinondo. Ano po ang basis, legal basis po, na pondohan itong 5 probinsya na ito na hindi naman po flood prone sila, Mr. Secretary? Ito po kasi yung situation, Mr. Chair. As far as the National Expenditure Program that is submitted, these are equitably distributed amongst all the legislative and engineering districts. However, Mr. Chair, I think we know that actually after the General Appropriations Act, marami po yung mga projects that are included.
I understand that, Mr. Chair, pero yun nga po, ibabalikan na lang ho natin yan because ang tanong po natin, napakalaki naman po ng pondo at saka napakaraming flood control projects ng mga lugar na ito. Hindi po ba ninyo nasilip ito nung nilagay po ninyo sa net? Didn't you check man lang or ask as you're planning or whoever is in charge na kailangan natin lagyan dito ng flood control, Cebu, blah, blah, blah. Sana tinignan din ho natin kung magaling ho yung planning natin, kung sino man niya may hawak dyan, binabaha ba? Ang tanong po dyan, binabaha ba? Bakit tayo magpopondo rin sa lugar na ito kung hindi naman po binabaha? It's a waste of money, Mr. Secretary. Waste of time also. Halatang halata ho popondohan mo dito, gagastusan mo na wala namang baha, di po ba? I mean, am I right? Yes or no lang, Mr. Secretary? Yes, Your Honor. I agree completely. All right. Now, I'll go back to you, Mr. Secretary. Mr. Chair, let me ask this question to the Department of Budget and Management. Madam Secretary, ma'am, wala po bang hindi po ninyo chinecheck? So, basta nag-request lang ng pondo, re-releasean ho ninyo, hindi man lang matatanong para saan po itong pondo na ito, billion po ito, flood control. Wala ba kayong to counter na flood control, kailangan ito to justify? I mean, release lang ho tayo ng release kasi sabi ni congressman, sabi ni ganito, hingan ko ng pondo, etc., etc. Kailangan ko kasi baka hindi. Pag hindi ko nireleasean, baka ipitin ng pondo ko sa budget hearing.